Handa ka na ba sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo? Ano nga ba ang second coming o yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo? Bilang mga Kristiyano, palagi po nating naririnig yung salita na babalik na yung ating Panginoong Kristo o sinasabi natin malapit na ang second coming. Actually, noon pa po pinag-uusapan na yan. Panahon pa lamang po ng Biblia at kung babasahin po natin yung history, titingnan po natin, talagang maraming mga tao noon pa lang inaabangan na po nila yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At lalo na po sa panahon natin ngayon, napakarami na po nag-aabang ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo at marami ang nagsasabi, kasama na po ako doon, na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. At pwedeng maranasan po natin yan sa generation natin ngayon. So hindi po dahil opinion ko po ito o opinion po ito ng mga scholar or mga theologians. Ito po ay nakabase sa sinasabi ng Biblia. So mga kapatid, ito muna yung unang katanungan. Kung may second coming, bakit babalik yung ating Panginoong Kristo? So ibig sabihin, merong unang pagparito ng ating Panginoong Kristo o first coming. So totoo po mga kapatid, meron talagang first coming, kaya nga may second coming. So yung first coming ng ating Panginoong Kristo, alam po natin yan bilang mga Kristiyano. Siya po ay pinanganak bilang sanggol at pinanganak po siya doon sa Bethlehem sa pamamagitan po ni Mary. Alam naman po natin sa unang pagparito ng ating Panginoong Kristo, pinanganak po siya sa sabsaban. Nakita po natin dito na napakasimple lang ng unang pagparito niya. Pero mga kapatid, sa unang pagparito ng ating Panginoong Kristo, nakita po natin dito na hindi po siya tinanggap ng maraming tao. Actually, dun mismo sa bayan niya, tinanggihan siya. At marami pong mga Hudyo, kahit ngayon, tinatanggihan po nila yung ating Panginoong Kristo at hindi po nila tinatanggap na Mesaya yung ating Panginoon. In fact, mga kapatid, hindi lang po sa hindi tinanggap ng mga Hudyo yung ating Panginoong Kristo. Nakita po natin dito, ipinapako pa po ng mga Hudyo yung ating Panginoong Kristo. So merong dahilan sa unang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Hindi lang po para tingnan niya yung mundo o para maggala lamang siya sa mundo na ito. Meron po yung purpose. At yung purpose po noon ay para tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan. Kaya makikita po natin dito na matay yung ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo sa unang pagparito niya para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yun po yung dahilan kung bakit dumating yung ating Panginoong Kristo sa unang pagkakataon. Ngayon, sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo, hindi na po ganun ang istorya. Hindi na po siya babalik dito sa mundo na ito bilang suffering servant. Kasi ganun po yung nangyari sa unang pagparito niya eh. Nag-suffer po siya. At talagang nakita po natin, naglingkod po siya sa mga tao, tumulong po siya sa mga mahihirap. At syempre, mga kapatid, niligtas niya po tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon mga kapatid, ibang-iba na po sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo o sa second coming. Babalik po siya sa mundo na ito bilang hari na ng mga hari. Kasi maghahari po yung ating Panginoong Kristo sa mundo na ito sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po kasi ng second coming, papasok po yung tinatawag natin na millennial reign of Jesus Christ. Ngayon mga kapatid, hindi lang po yun. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, hindi na po siya yung normal na buhay tulad po noon. Siya po ngayon ay magiging hukom na sa buong mundo. At siya na po yung makapangyarihang mananakop sa lahat ng kasamaan sa mundo na ito. Kasi nga, pagdating po ng Battle of Armageddon, tatalunin niya po yung Antikristo at lahat ng mga sumunod sa Antikristo. Makikita po natin dito yung pagiging mananagumpay ng ating Panginoon pagdating ng second coming. Ngayon, paano po babalik yung ating Panginoong Kristo? So, babalik yung ating Panginoong Kristo, hindi po siya sakay ng spaceship o kaya man po sakay ng sasakyan mula po sa langit. Wala pong ganun mga kapatid. Makikita po natin, nung unang pagparito ng ating Panginoong Kristo, umakyat po siya sa langit. Ngayon mga kapatid, ang sabi po ng mga anghel, sa pangalawang pagparito niya, kung paano po umakyat yung ating Panginoong Kristo pabalik ng langit, ganun din po sa kanyang pangalawang pagparito. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, babalik po yung ating Panginoong Kristo mula naman sa langit, pabalik dito sa lupa na siya mismo. At siya po ay bababa doon sa Israel, doon sa Jerusalem. Specifically, doon po sa Mount of Olives. Yan po yung sinasabi ng Biblia. So mga kapatid, sa second coming ng ating Panginoong Kristo, makikita po ito ng lahat ng tao. So sinabi po yan mismo ng Biblia, lahat ng mata sa buong mundo makikita yung ating Panginoong Kristo. So paano mangyayari yon? Sa pamamagitan ng teknolohiya. Wala na pong imposible ngayon. Kahit saang parte ng mundo, kapag mayroon pong kamera na nakatutok sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, makikita po yan ng lahat. Hindi po lahat kailangan pumunta sa Jerusalem para makita yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Matutupad yung propesiya na makikita ng lahat ng buong mundo yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng teknolohiya, sa pamamagitan po ng internet. Sinabi po yan sa Revelation chapter 1 verse 7, every eye will see Him.
Pero mga kapatid, lilinawin ko po sa inyo, baka malito kayo. Yung second coming, hindi po ito yung rapture. Magkaiba po yung second coming at yung rapture. Yung second coming, makikita po ito ng lahat ng tao. Pero mga kapatid, yung rapture, hindi po agad makikita ng mga tao yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kasi sa rapture, sa isang kisap mata, kukuhanin po lahat ng mga mananampalataya. At pagkatapos po nun, magsasama-sama po tayo doon sa alapaap kasama yung ating Panginoong Kristo magpakailanman. So yung rapture, mangyayari po ito bago mag-tribulation. Yung second coming, mangyayari naman po ito pagkatapos ng tribulation. Sa rapture, kukunin po tayo ng ating Panginoon. Sa second coming, sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, kasama niya po tayo na babalik sa mundo po na ito para maghari. Pero mga kapatid, ang rapture at second coming, yan po yung mismong pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Mauuna lamang po talaga yung rapture. At pagkatapos po nun, yung second coming. Kasi mga kapatid, meron pa pong mga kailangang propesiya na mangyari. Kasama na po dyan yung tribulation, yung Antichrist, yung Mark of the Beast, at kung ano-ano pa pong mga judgment ng Panginoon sa mundo na ito bago po ang second coming. Bago po siya bumaba mismo dito sa ating mundo. So yung rapture at second coming, wala pong nakakaalam kung kailan mangyayari yon. Ang rapture po mga kapatid, biglaan po ito mangyayari. Pwedeng ngayon habang pinapanood mo to, o kaya man mamaya o sa mga susunod na araw. Basta malapit na po yan. Yan po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. At yung second coming, ito po ay mangyayari pagkatapos ng tribulation. Pero hindi po natin alam kung ano yung eksaktong time pagdating po noon. Pero malinaw, babalik yung Panginoong Kristo at malapit na po siyang bumalik. Wala pong sinabi yung Panginoong Kristo ng eksaktong time ng kanyang pangalawang pagparito. Pero nagsabi po siya ng mga palatandaan. At kapag nakita po natin yung mga palatandaan na yun yung nagpapatunay na babalik na yung Panginoon, na sobrang lapit na ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So doon po tayo magbase. So ano nga ba yung mga palatandaan na yun na sinabi ng Panginoong Kristo na kapag nakita natin yon, palatandaan na yon na malapit na siyang bumalik? Una mga kapatid, yung sinabi po ng ating Panginoong Kristo na mga digmaan o kaya man po yung mga labanan sa iba't ibang bansa. Kung titignan niyo po yung mga balita ngayon, halos ang nakikita po natin mga balita, puro mga tensyon, puro mga conflict, at higit sa lahat mga digmaan. Maaaring may mga digmaan na po na nangyayari noon. Pero mga kapatid, mas matindi na po yung digmaan na nangyayari ngayon dahil po sa technology at mas tumitindi po yung mga tensyon. Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, makakarinig daw po tayo ng iba't ibang mga digmaan. So ibig sabihin maraming digmaan. At ang sabi po sa iba't ibang dako. So natutupad na po yan, hindi lang po nangyayari yung digmaan sa Middle East. Actually, may mga digmaan at mga conflict sa iba't ibang mga bansa. At patuloy po itong dumadami. At nakakarinig po tayo ng mga balibalita na magkakaroon pa ng mga mas malalawak na digmaan sa mundo po natin. So sa mga balibalita po ng mga digmaan na naririnig po natin, yan po yung pinakapalatandaan na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. Sinabi rin po ng ating Panginoong Kristo na makakaranas po tayo ng mga lindol, paghihirap at iba't ibang mga sakuna. Kasama na rin po yung mga salot. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, napakatindi na po ng mga lindol na nagaganap. Hindi na po siya katulad ng dati. Mas malalakas na po yung lindol at napakarami na po mga lindol ang nararanasan sa iba't ibang parte ng ating mundo. Kung titingnan niyo po yung data ng mga lindol sa iba't ibang parte ng mundo, mas marami na po siya kumpara sa mga nakaraang taon. So patunay po yan na natutupad po yung propesiya na sinabi ng Panginoong Kristo, makakaranas po tayo ng mga lindol sa iba't ibang dako. Hindi lang po yun, sinasabi rin po mga salot sa iba't ibang dako ng ating mundo. So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi lang po isang salot, hindi lang po dalawa. Dumadami na po yung mga salot. Ano po ba yan? Yan po yung mga virus na kumakalat sa buong mundo ngayon. Kasama na po dyan yung COVID-19 na naranasan po natin. So mga kapatid, patuloy po na dumadami po ngayon yung mga nadidiscover na virus. At ang matindi po dito, wala pa pong lunas sa mga virus na yon. Dati may mga lumalabas naman po ng mga virus. Pero mga kapatid, isa lamang, dalawa lamang, at higit sa lahat, hindi po ito kumakalat sa buong mundo. Meron lamang pong isang lugar na kung saan doon kumakalat yung virus. Ngayon mga kapatid, sinabi po ng Panginoon, magkakaroon po ng mga salot sa iba't ibang dako. Ibig sabihin po niyan, sa iba't ibang parte ng mundo. Papaano po yun mangyayari sa panahon natin ngayon? Matutupad po yung propesiya na yan sa pamamagitan po ng mga eroplano, sa pamamagitan ng mga bagong sasakyan na pwede magpunta sa iba't ibang dako. So napapasa po kasi yung virus sa pamamagitan ng tao sa tao. Ngayon yung mga tao, madalas na po yan nagpupunta sa iba't ibang parte o dako ng mundo. So doon na po papasok yung sinasabi ng Panginoon na magkakaroon ng virus sa iba't ibang dako. Kasi nga po yung mga tao nakakaikot na sa iba't ibang parte ng mundo. Mas kumakalat po yung virus at mas dumadami po yung virus. Ang patunay po dyan ay yung COVID-19. Dahil po marami mga tao ang nagtatravel at pumupunta sa iba't ibang parte ng mundo, nakita natin mas kumalat po yung virus, mas kumalat po yung COVID-19. Pero noon mga kapatid, bagamat nagkakaroon po ng mga virus, pero hindi po siya kumakalat katulad sa panahon natin ngayon. Kasi nga noon, wala pa pong mga eroplano at wala pa pong makabagong teknolohiya o kaya man po mga sasakyan para makaikot yung mga tao sa iba't ibang parte
parte ng mundo. Kaya natutupad po yun ngayon mga kapatid. Sa pamamagitan ng technology, sa pamamagitan po ng mga sasakyan, kumakalat po lalo ngayon yung virus at mas kakalat pa po yan sa panahon natin ngayon. At natutupad na po yung propesiya. At kung titingnan po natin mga kapatid yung mga sakuna na nangyayari po sa panahon natin ngayon, kakaiba na po yung global warming, nagkakaroon na po ng climate change, mas tumitindi na po yung init, yung El Nino, at mas tumitindi na rin po yung mga bagyo, dumadami po yung mga bagyo. Na talagang kung titingnan po natin, maraming mga tao natatakot po sa mga pwedeng mangyari sa panahon po natin ngayon. Sa ngayon, nararanasan na po natin yan, nakikita na po natin yan na nagaganap nga. Kasi nga po, nasa mga huling araw na tayo, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Hesukristo. Bukod po dyan mga kapatid, sinabi rin ng Panginoong Hesukristo na lalaganap po yung kasamaan sa mundo po natin. Tumingin lamang po kayo ngayon sa internet, sa social media. Makikita nyo na po yung kasamaan ng mga tao. Yung mga dating kasalanan, ngayon, nagiging normal na lamang sa mga tao na parang okay lang sa kanila na gumawa ng kasalanan. Lumalaganap po ngayon yung kasamaan kahit po sa gobyerno. Mas lalo po nagiging corrupt yung mga tao. At talagang gumagawa po sila ng mga bagay na talagang hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Ganyan na po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Mas lumalaganap na po yung kasamaan. At patunay pa po sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, mas marami mga tao ngayon ang nalilinlang sa pananampalataya. So ano pong ibig sabihin nun? Marami pong lumalabas ngayon ng mga false teacher at mga false prophet na nagsasabi po ng mga patungkol sa Biblia, patungkol sa Diyos, pero hindi naman po talaga totoo. So kumakalat po ngayon yung deception sa buong mundo. So papaano po nangyayari yon? Sa pamamagitan din po ng social media. Marami po mga tao ngayon nalilinlang dahil po sa mga napapanood nila sa social media. Akala po nila tama ito. Akala nila biblical. Porket meron mga verse na sinabi. Akala po ng ilan ito po ay patungkol mismo sa Diyos. Pero hindi naman talaga. Ang nasa likod po nun ay si Satan. Puro panlilinlang lamang. So sa panahon po natin ngayon, napakarami pong mga manlilinlang. Napakarami na po ng mga false teaching, mga false doctrine, at mga false prophet na naglalabasan. At patunay po yan na malapit nang bumalik yung ating Panginoon. At ang pinakamatinding patunay po sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo ay yung sinasabi po na maibabahagi yung magandang balita ng ating Panginoong Sokristo sa mundo po na ito. At pagkatapos nun, babalik na yung ating Panginoong Sokristo. So dito makikita po natin na babalik yung ating Panginoong Sokristo kung maipapalaganap o ibabahagi po yung magandang balita sa buong mundo. Ibig sabihin kapag lahat na po nakarinig na ng gospel. Kasi ayaw po ng ating Panginoong Sokristo na merong hindi makarinig. At yun nga, mapapahamak sila. Ang gusto po ng Panginoon, makarinig yung buong mundo ng magandang balita. At nasa kanila na po yun kung susundin nila yung ating Panginoong Sokristo o hindi. Pero ang gusto po ng ating Panginoong Sokristo, marinig ng buong mundo yung gospel. At sabi, doon na po siya darating. Ngayon mga kapatid, nangyayari na po ba sa panahon natin yan? Yes mga kapatid, siguradong sigurado nangyayari na po yan. Bakit? Sa pamamagitan po ulit ng social media at ng internet. Sa pamamagitan po ng technology. Kasi noon mga kapatid, kung titignan po natin, parang ang hirap mangyari noon. Parang napaka-imposible na yung gospel ma-share sa buong mundo tapos babalik yung Panginoon. So hindi po siya ganun kadali. Pero sa pamamagitan ng teknolohiya, sabi ko nga po sa inyo, maraming mga tao na ang nakakalibot sa buong mundo, nakakaikot sa buong mundo sa pamamagitan ng eroplano at ng mga makabagong sasakyan. So mas madali pong nakakapag-mission yung mga tao at mas madali pong na-spread yung gospel. At hindi lang po yun, sa pamamagitan ng social media. Halos lahat po ng tao ngayon, meron po silang hawak na cellphone. Halos lahat po ng tao, nakakapasok po sila sa social media. At kapag nakita po natin na may mga taong nagsishare ng gospel sa social media, kasama na nga po ito, tulad ng ginagawa ko, marami pong mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos. So mas bumibilis po ngayon yung pag-spread ng gospel sa pamamagitan ng internet. At kapag nangyari po yon, marami ng taong nakarinig ng gospel sa pamamagitan ng internet, babalik na yung Panginoon. So konti na lang po mga kapatid, yung hindi nababahagi na ng salita ng Diyos. Kaya magpatuloy po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang sa ganon, bumalik na yung ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, yung pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi pa po yan yung katapusan ng mundo. May ilang kasi nire-relate po nila yung second coming o yung judgment day sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po natin ito dapat katakutan. Dapat ito po yung maging pag-asa natin. Ito po yung maging blessed hope natin. At hindi pa po ito yung katapusan. Sa totoo nga lang, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, magsisimula po dito yung paghahari niya sa ating mundo. Diyan na po magsisimula yung kapayapaan at kaayusan sa ating mundo. Kasi nga po, ang maghahari na po sa mundo natin ay walang iba kundi yung ating Panginoon. So magsisimula lamang po yung paghahari ng ating Panginoon kapag siya ay bumalik na sa ating mundo. At yun po yung pag-asa po natin sa mundo na ito. Mararanasan po natin yung langit sa mundo po na ito kapag bumaba na yung ating Panginoong Hesukristo. Ibang-iba na po siya sa unang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.
So mga kapatid, napakalapit na po ng pagbabalik ng Panginoon. Bilang na lamang po yung mga araw sa totoo lang. Kaya mga kapatid, ihanda na po natin yung ating mga puso. Mamuhay na po tayo ng may kabanalan. Sumunod na po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. At kung tumalikod kayo sa Panginoon, manumbalik kayo, may oras pa po mga kapatid. Huwag nyo na pong hintayin na dumating yung ating Panginoong Sokristo at mapahamak po kayo. Binibigyan po kayo ng pagkakataon ng ating Panginoon ngayon na sumunod sa Kanya at manampalataya. Kaya mga kapatid, manampalataya na po kayo ngayon dahil malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo.